Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At sa pagpapatuloy po ng ating kwento sa mga kababalaghan at karanasan sa buhay ni Pablo, matapos nga nilang magkita-kita sa kagubatan, ay napagpasya nilang sa bahay na muna nila Pablo manuluyan upang makaiwas sa mga mababangis na aswang. Nakausap ni Pablo si Haring Erfe at nalaman niya ditong hindi na sila nito naabutan pa sa bahay nila Bernabe. Bigla namang nagpakita na muli kay Pablo ang liwanag na iyon na tinatawag siya at pinagkalooban ng isang libreta na naglalaman ng mga katagang hindi pa niya nalalaman. Matapos iyon ay nagpasya na siyang bumalik sa kanila na punong-puno ng sigla at bagong pag-asa. Papasok pa lamang ng kanilang bakuran si Pablo ay nakita niyang naroon na sa harapan ng kanilang bahay halos silang lahat na tila inaabangang talaga ang kanyang pagdating. Nanabakas niya ang kasiyahan sa kanilang mga mukha nang makita siya ng mga ito. At nang tuluyan na siyang makalapit ay agad siyang kinamusta at inalam ang kanyang nararamdaman. Sinabi naman ni Pablong maayos na ang kanyang pakiramdam, kung kaya't wala na silang dapat na ipag-alala, at nagpasalamat siya sa kanilang lahat. Minsan pa silang nag-usap kung ano ang mainam nilang gawin upang maisiguro ang kanilang pagtatagumpay laban sa mga aswang. Naging maliwanag sa kanila na ang tanging paraan upang mapatay nila ang mga ito ay sa pamamagitan ng pagpugot sa kanilang mga ulo, kung kaya't ang leeg ang dapat nila na puntiryahin. Kanila ring napagpasyahan na kung sakali at dumating ang pagkakataon na malagay sila sa alanganing sitwasyon, ay mauuna ng tatakas ang mga kababaihan at kanilang ililigtas ang dalawang bata. Nang matapos sila na makapag-usap, ay sinamantala naman ni Pablo ang pagkakataon upang buklatin na muli ang kanyang libreta. Nagpunta siya sa likuran ng kanilang bahay at doon ay naglaan ng panahon upang isagawa iyon. Samantala, si Bernabe naman at Mang Armin ay nagsagawa ng isang ritual sa pagsasalin ng kanyang gamit na buntot pagi para kay Bernabe. Patapos iyon ay nanguha sila ng mga bagakay na pinagtulungan naman iyong pinatulis ng mga kababaihan. Naisip nilang kahit paano ay makakatulong ito na mapigilan kahit na bahagya ang mga aswang kung sakaling sumalakay ang mga ito, na kanila iyong inilagay sa palibot ng bahay na nagsilbing ikalawang bakod na sinadyang nakapalihis ang kanilang pagkakalagay na nakaturo at nakaharap ang mga tulis sa labas. Lumipas ang buong araw na iyon na wala silang ibang ginawa kundi ayusin ang loob at labas ng tahanan nila Pablo bilang paghahanda kung sakaling umatake ang mga aswang. Napatuloy silang gumawa hanggang gabi. Kinabukasan, matapos na makapag-agahan, ay muli nilang ipinagpatuloy ang pagsasaayos ng kanilang pinakamuog na nagsisilbi nilang kanlungan.
maging sina Bernamir at Angelo ay tumulong na rin, na sa halip paglalaro ang kanilang atupagin dahil sa mga bata ay nakikiisa sa ginagawa ng mga matatanda, na sa munti nilang makakaya ay nakikisangkot sa mga gawain, pagkat sa mura nilang isipan ay namulat na agad sila sa mga kababalaghan at mga di kaaya-ayang pangyayari sa kanilang buhay, na sa mura nilang edad ay malinaw na sa kanila na ang mundo ay binubuo ng kasamaan at ng kabutihan, na kanilang nalalaman kung gaano kahalaga na ipagsanggalang ang buhay laban sa kampon ng mga kadiliman at laging manindigan sa panig ng kaliwanagan. Kinahapunan ay nangahoy sila Bernabe at Mang Armin upang may magamit na panggatong sa bahay nila Pablo, at kasama nila ang dalawang bata. Sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa ay may dumaang ilang mga taga-nayon. Binati nila ang mga ito at gumanti din naman iyon sa kanila. Nagaling din di umano ang mga ito sa paggawa sa bukid. Kung magiliw sila Bernabe sa pakikitungo sa mga ito, si Angelo naman ay nagngingit-ngit sa galit, na ipinagtaka naman iyon ni Bernabe pagkat napansin niya ang pagkukuyom ng mga palad nito na tumutulo pa ang mga luha. Nang lalapitan ito ni Bernabe upang pakalmahin, ay bigla itong sumigaw ng ubod lakas, na iniangat pa ang hawak na itak at sinabing aswang, "Papatayin ko kayo, mga aswang." Na tinakbo na ito ni Bernabe upang pigilan, at nakita nila nagtakbuhan naman ang mga taong iyon. Dahil sa nasaksihan nilang iyon, ay napaisip si Bernabe kung paanong nalaman ni Angelo na iyon ang mga mababangis na aswang. Ngunit ang lalaki na nag-ispiha sa kanilang tahanan ay di nito nalaman na isa rin iyon sa mga ito, na ipinagpaliban na muna ni Bernabe ang isipin niyang iyon at nagmadali na silang umuwi, pagkat nag-alala siya na baka bumalik ang mga iyon na marami ng mga kasama at malagay pa sa alanganin ang buhay ng dalawang bata. Kinagabihan, matapos na makapaghapunan, ay mabilis na lumabas sila Pablo, Bernabe at Mang Armin upang magbantay. Nagmatsyag silang mabuti pagkat ayaw nilang maging kampante, lalo pa nga at nakita na sila ng ilan sa mga ito na nangangahoy sa di kalayuan. Nang mag-aalauna na ng madaling araw at nang halos natutulog na ang lahat, ay biglang napabalikwas si Pablo sa kanyang pagkakahiga sa mahabang upuan na nasa labas ng bahay. Naupo siyang sandali at iginala ang kanyang paningin sa paligid. Nang biglang mula sa dilim ay naaninagan niya ang mga aswang na unti-unti nang lumalapit sa kanilang bakuran, na tila hinakot ng mga ito ang kanilang buong hukbo. Nang bigla na lamang mula sa kanyang likuran, ay agad naramdaman ni Pablong may sumugod, kaya agad siyang umusad at ikinumpas ang kanyang kamay, na mabilis namang nabiyak at lumaylay ang kaliwang balikat noon mula sa kanyang katawan. Ngunit nagawa pa rin itong kaagad na masugatan si Pablo nang tumama pa rin ang kanang kamay nito sa kanya, na matapos iyon ay nakita niyang unti-unting nanumbalik iyon sa dati, na dinilaan pa nito ang dugo at kinain
ang kapirasong laman na nasa kuko nito. Bigla namang napaliyad ang aswang na iyon nang bumaon ang sibat ni Mir sa likod nito nang asintahin ni Mang Armin, na nagising na rin pala sila Bernabe dahil sa nalikang ingay dulot ng pag-ataking iyon kay Pablo, na nagsimula na ring mabilis na kumilos ang iba pang mga aswang, na tila iisang tao ang mga ito na lumusob pagkat magkakasabay at organisado ang kanilang mga galaw, na umaalingaw-ngaw ang mababangis na tinig ng mga ito sa kaliwanagan ng gabi. At mabilis na dinaluhong sila Pablo, Bernabe at Mang Armin, na naroon na rin sila Rosie at Mir na nakatunghay at hawak-hawak na rin ang kanilang mga sandata, na nakita rin nila kung gaano karami ang bilang ng mga ito, na mabilis na umaatake papunta sa kinaroroonan nila Pablo, na nang makalapit na ang mga ito at sapat na ang distansya ay walang pag-aatubiling lumundag na sa kanila. At dahil sa angking bilis na taglay ng mga ito ay agad na tinamaan si Mang Armin, na bumagsak pa ito sa lupa dahil sa lakas ng puwersang tumama sa kanya, na sila Pablo at Bernabe naman ay nawala ang kanilang balanse dahil sa ginawa nilang pag-iwas sa mga ito. At katulad ni Mang Armin ay namalaya na lamang nila ang kanilang mga sarili na nakahiga na rin sa lupa, na mabilis namang iwinasiwas ni Bernabe ang kanyang hawak sa magkabilang kamay na buntot pagi, na si Pablo naman ay binitiwan na rin ang magkakasunod na kumpas ng kamatayan sa mga ito, na hindi tumitigil ang mga aswang sa ginagawang pagsugod sa kanila, at tuluyan na silang tatlo na nakubabawan ng mga ito dahil sa dami. Napabangon naman si Pablo na humihingal at pawis na pawis dahil sa masamang pangitain na iyon, na nang mapatingin siya sa labas ng kanilang bakuran ay naaninagan niya ang mga mababangis na aswang na mula sa dilim ay isa-isa na naglalabasan at lumalapit, at natawag na kaagad ang kanyang pansin sa dami ng bilang ng mga ito, at agad na napabulala si Pablo at nasambit ang mga katagang anak ng, na mabilis namang naisip ni Pablo na isa na naman itong sagupaan na umaatikabo, na kahit nalalaman niyang sila ay argabyado ay walang-wala sa isipan niya ang sumuko, pagkat iisa lamang ang kanyang sinasaligan, at ito ay ang pinakamakapangyarihan, na kung ito man ay isa na namang uri ng pagsubok ay titiyakin niyang kampo ng kadiliman ang siyang malulugmok. Matapos nga na mamalas ni Pablo ang nakakakilabot na pangyayari sa pangitain niyang iyon, ay bigla siyang napabangon, at nang kanyang ibaling ang paningin sa paligid ay naaninagan niya ang maraming aswang na isa-isa nang lumalabas mula sa dilim at nagsisimula na ring lumapit. Agad na kumilos si Pablo at mabilis na binitawan ang isang pamatay na kumpas sa kanyang likuran, na tinamaan naman agad ang aswang na patraidor siyang sinugod, na nabiyak at lumaylay ang kanang balikat nito. Iyon ang kanyang pinuntirya, pagkat nakita niya sa kanyang balintataw na kanang kamay nito ang tumama sa kanya. Dahil sa ingay na nalikha,
ng ginawang pag-atake na iyon ng aswang, ay nagising na rin sila Bernabe at Mang Armin. Ganon din sila Mir na nasa may pintuan na, at nakita din nila ang maraming aswang na sabay-sabay na lumalapit na animoy iisang taong kumikilos. Agad na tinawag ni Pablo ang kanyang mga kaibigang engkanto, na ilang sandali lang ay lumitaw na si Bagdak, at ganon din si Enoch na tinawag naman ni Bernabe. Mabilis na pinagalaw ni Enoch ang mga ugat ng punong kahoy na naroon, at pinuluputan nito ang ilan sa mga aswang na pasugod. Lumikha na rin si Bagdak ng malakas na hangin upang itulak ang mga aswang pabalik. Ngunit lubhang mabibilis at malalakas ang mga ito. 5 agad sa mga aswang ang nakalapit sa kanila, na mabilis na ginawa ni Pablo ang 2 sa mga ito ng pamatay na kumpas at lumagpak sa lupa. Ngunit tulad ng inaasahan ay mabilis na naghilom ang mga sugat nito. Ang 3 naman ay nakatikim ng matinding hagupit mula sa buntot pagi ni Bernabe, na hawak niya sa magkabila niyang kamay, na nagliliyab pa iyon ng tumama sa mga balat ng kampon ng kadiliman, na nangingisay pang bumagsak ang mga ito sa lupa dahil sa tindi ng sakit na kanilang naramdaman. Ngunit tulad ng iba ay naglaho din ang sugat ng mga ito. Mula sa iba pang direksyon ay may lumundag na muli sa kanila. Agad itong hinagupit ni Bernabe ng kanyang hawak na buntot pagi. Iniabot niya ang isa kay Mang Armin at kanya nang binunot ang itak, na kahit pinupuntirya nila ang leeg ng mga ito ay di rin ganon kadaling gawin, sapagkat mabibilis ang mga aswang, na kahit maliksi nang ikinukumpas ni Pablo ang kanyang mga kamay ay nagagawa pa rin ng mga itong mailagan iyon, kung kaya sa ibang parte ng katawan tumatama, na bagaman tinatamaan nila ang mga ito at napapaigdad din sa sakit, ay sumusugod na namang muli kapag nawala na ang sakit na kanilang nararamdaman bunga ng mga tinatamo. Nagpatuloy ang mga pag-atake sa kanila at wala iyong humpay, na sila ay nasusugatan na sa iba't ibang parte ng katawan, na ang orasyon na pangpahilom ni Pablo ay hindi rin umiepekto sa mga nililikang sugat ng mga mababangis na aswang. Nakita nila Femia ang kinakaharap na panganib nila Pablo. Gustong gusto na nila Mir na tumulong, ngunit di nila magawa, sapagkat abala sila na pinipigilan ang iba sa mga ito na nagpipilit na ring makapasok sa likuran ng bahay. Sa bawat pag-atake ng mga aswang kanila Pablo ay nadaragdagan ang kanilang mga sugat sa katawan, na unti-unti nilang nararamdaman na habang lumalaon ay nanghihina sila, na tila may kasama pang epekto ang bawat sugat na idinudulot ng mga ito dahil sa mga malakutsilyo na kuko, maging ng matatalas at matutulis na mga ngipin nito. Nang bigla mula sa kawalan ay nagulat sila Pablo at Bernabe nang sumulpot si Pedring at Cardo, na agad silang sinamahan. Bigla silang nabuhayan ng loob at umaliwalas naman ang muka ni Mang Armin nang mapansin niya ang pagdating ng 2. Mabilis na iginala ni Pablo
ang mga mata na hinahagilap ng kanyang paningin si Haring Erve, sapagkat nakita na rin nila ang mga kawal nito na kasama pala nila Pedring at Cardo. Ngunit hindi pa ito matagpuan ni Pablo. Nagpatuloy ang madugong sagupaan na iyon nang bigla na lamang nakita ni Mang Armin na inundayan ni Pedring ng taga si Bernabe. Kaya agad siyang pumagitna at humarang na siya na ang sumalo sa ginawang iyon ni Pedring upang hindi mapahamak ang kanyang manugang na walang kaalam-alam dahil sa abala ito sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nagulat na lamang sila nang marinig ang malakas na sigaw ng pagdaing ni Mang Armin nang tumama sa kanya ang matalim na itak ni Pedring na pinasundan pa iyon at sinabihan pa itong pakialamero na agad namang dinilig ang lupa ng dugo ni Mang Armin. Napalingon sina Bernabe at Pablo na nakita nila itong dahan-dahang bumagsak sa lupa. Nakapwa sila na bigla sa naging takbo ng mga pangyayari na naguluhan silang pareho sa nasaksihang tagpong iyon na ang isa sa kanilang pinagkakatiwalaan at inaasahang kaibigan ay siya pa palang magiging dahilan ng kamatayan ni Mang Armin. Dahil doon ay napasigaw si Bernabe sa matinding galit na nararamdaman. Mabilis niyang sinalubong si Pedring na nagmamadali ring papalapit sa kanya at kumislap na nga ang kanilang mga sandata ng magtama na patuloy pa rin ang pag-atake ng mga aswang. Ginamitan ito ni Bernabe ng kanyang angking bilis at taglay na lakas. Ngunit nararamdaman na talaga nilang umiepekto na ang pampahinang dulot ng mga sugat na iyon sa kanila, na may kung anong meron sa mga kuko ng mga ito na habang tumatagal ang sugat sa kanilang mga katawan ay nakakapagpahina iyon sa kanila. Matapos namang mautas ni Pablo ang mga aswang na kanyang kaharap, ay mabilis niyang pinuntahan at tinakbo ang kinaroroonan ni Bernabe upang saklolohan ito. Nang biglang narinig na lamang nila ang malakas na pagsigaw ni Pemia, at nang lumingon si Pablo ay nakita niya ang kanyang kapatid na si Cardo, na siya naman ang inundayan nito ng saksak. Nahuli na ang lahat upang maiwasan iyon ng tuluyan ni Pablo. Bahagya lamang siyang nakailag, kung kaya bumaon ang patalim nito sa kanyang kanang dibdib, na ang puntirya talaga sana ay ang kanyang puso. At napahiga si Pablo sa lupa. Ngunit bago pa tuluyang bumagsak ay kanyang nabitawan ang isang pamatay na kumpas na agad gumuhit sa leeg nito ang bagsik noon, na biglang tumilapon ang ulo nito na nagliliyab at tuluyan ng nabuhos ang dugo matapos na sumubsob ang katawan nito nang bumagsak sa lupa. Nagulat si Pablo at napaiyak pagkat di niya sinasadyang gawin iyon sa kanyang mahal na kapatid. Hinawakan ni Pablo ang patalim na bumaon sa kanya at sinikap niyang bunutin iyon, nang biglang may dalawang aswang na naman na pasugod na lumundag sa kanya habang nakahiga siya sa lupa. Mabilis na umusal si Pablo at iginawad ang kanyang pamatay na kumpas sa mga ito, na halos maputol ang mga katawan nang bumagsak sa lupa. Ngunit buhay at unti-unting bumabalik sa dati ang mga ito.
gumagapang na nilapitan ni Pablo ang kanyang kuya Cardo. Naguguluhan na siya sa mga nangyayari. Dahan-dahang tumayo si Pablo at pinuntahan na niya si Bernabe upang saklolohan. Nang biglang may sumagi sa kanyang isipan na kanyang nakita ang mga mababangis na aswang sa kanyang balintataw na iyon, na tila mga asong umaalulong habang nakamasid sa buwan na sinasamba ito. Nang imulat ni Pablo ang kanyang mga mata, ay naalala niyang ang mga mababangis na aswang ay laging umaatake kung kailan maliwanag at kabilugan ng buwan. Kaya mabilis na umusal si Pablo. Sinubukan niyang gamitin ang bago niyang natutunan. Ilang sandali lang ay narinig nila ang pagdagundong ng malakas na kulog at nakita nilang unti-unti nang nagdilim nang matabunan ng makapal na ulap ang buwan, na ang tanging liwanag na lamang mayroon sila ay ang nagmumula sa bahay. Napansin ni Pablong tila nangati ang mga aswang at hindi mapakali. Napansamantalang tumigil ang mga ito nang mapansin ang paglaho ng liwanag ng buwan sa kalangitan. Mabilis na kumilos si Pablo at walang sinayang na sandali. Kanyang ikinumpas ang kamay sa mga aswang na nakaharang sa kanyang daraanan papunta kay Bernabe, at agad na humandusay ang tatlo sa mga ito sa lupa na mga wala ng ulo. Napansin kaagad ni Pablo na nawala ang angking bilis ng mga ito, na di na nagagawang iwasan kaagad ang kanyang mga binibitiwang kumpas, na may isa namang aswang na nilundag at sinakyan siya sa likuran, na bago pa tumama ang ibinwelong kamay para saksakin si Pablo ng mapaminsalang kuko nito, ay agad niyang naibalibag sa lupa bago pinasundan niya iyon ng sunod-sunod na kumpas, na kulang na lang ay gawin niya iyong giniling sa dami ng kanyang binitiwan, na nakita niyang unti-unting gumagapang ang mga laman nito sa lupa upang manumbalik sa dati. Ngunit kanya nang tinapakan ito sa ulo at inihiwalay iyon sa kanyang leeg, na nabawasan na rin maging ang angking kakaibang lakas ng mga ito dahil sa paglaho ng buwan. Samantala, patuloy naman si Bernabe at Pedring na naglalaban, na nagulat naman si Pablo nang makita ang mga kawal na iwinawagayway ang kanilang mga espiritual na espada at sumugod, ngunit papunta sa kanila. Mabilis na umusal si Pablo habang tumatakbong papalapit kanila Pedring at Bernabe. Nang sapat na ang kanyang distansya, ay palundag niyang sinipa si Pedring, dahilan para tumilapon ito sa lakas noon. Habang patuloy pa rin si Pablo sa kanyang pagbigkas, na nang matapos ang orasyon ay kanya nang inilapat ang kamay sa lupa, na bigla na lamang nilang naramdamang lahat ang unti-unting pagyanig ng lupa, na nangatumba pa ang marami sa kanilang mga kalaban, at di nagtagal ay tuluyan ng nabiyak iyon, na nagsilbing isang mapanganib na pagitan sa dalawang panig ang malalim na hiwang iyon sa lupa, at nakita nilang nakatanaw si Pedring sa kanila, na iniangat ang kamay na hawak ang ulo ni Cardo, na nagulat naman si Pablo at Bernabe nang unti-unting magbago ang anyo nito at tuluyan ng nalantad, na ito pala ay si Haring Erfe, at ang hawak na ulo nito ay naging isang mabangis na aswang, at humalakhak ng ubod lakas ang Haring Engkanto.
Sa kalagitnaan ng kanilang pakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman, ay nabuhayan sila ng loob nang makita nilang dumating sina Pedring at Cardo. Ngunit ang pag-asa na kanilang naramdaman ay napalitan ng pagkagimbal nang atakihin ni Pedring si Bernabe at mapatay si Mang Armin nang kanyang sagipin ito at pumagitna. Maging si Pablo ay patraidor na inundayan ng saksak ni Cardo. Mabuti na lamang at nakita iyon ni Femia na agad napasigaw, na nang matawag ang pansin ni Pablo ay nagawa nitong maiwasan iyon ng bahagya. Kung kaya sa halip na sa puso dapat ito tumama, ay sa kanang dibdib na lamang niya bumaon ang patalim. Matapos iyon ay nagkaroon naman si Pablo ng isang mahalagang pangitain ukol sa kahinaan ng mga mababangis na aswang, at kanyang sinimulang gamitin ang bago niyang nalalaman, at napansin nga niyang nabawasan ang angking lakas at bilis ng mga ito. Nalubang ikinagulat ni Pablo ang pagdaluhong naman ng mga kawal ng Haring Engkanto laban sa kanila, kung kaya't sinubukan niyang hatiin ang lupa sa pamamagitan ng isa pang kaalaman na kanyang natuklasan, at lumikha ito ng isang malapad at malalim na hiwa na nagsilbing bangin sa kanilang pagitan, at nakita nilang nagbago ang anyo ni Pedring, na ito pala ay si Haring Erpe talaga. Maging ang hawak nitong pugot na ulo sa kamay ay hindi pala iyon si Cardo, kundi isang mabangis na aswang. Dahil doon ay minabuti nila Pablo at Bernabe na ipagpaliban na muna ang pakikipaglaban, na napansin din nilang dahan-dahan na ring umaatras ang mga aswang dahil papasikat na ang araw. Maging si Haring Erpe at ang hukbo nito ay lumisan na rin. Mabilis namang nilapitan nila Bernabe at Pablo si Mang Armin. Pagluhod ni Bernabe sa tabi nito ay agad na nangilid ang luha sa mga mata niya. Wala na si Mang Armin na itinuring niyang kanyang tunay na ama. Binuhat ni Bernabe ang kanyang biyanan, na agad naman nilang narinig ang malakas na pag-iyak ng pagdadalamhati ni Aling Jesusa at ni Mir. Nang makita ng mga ito na buhat-buhat na ni Bernabe at wala ng buhay, inalalayan naman ni Pablo sina Bagdak at Enok na kapwa rin sugatan, at nabalot ang buong paligid ng mga hinagpis at mga pagtangis dahil sa pagkawala ni Mang Armin, na si Pablo naman ay napaisip ng husto kung ano ang nangyari, at nag-iba ng puso ang matalik niyang kaibigan na si Haring Erpe, na makalipas lamang ang ilang taon ay bigla na itong nagbago, na nabuo na sa isipan ni Pablo na si Haring Erpe ang siyang dahilan kung bakit sila naharang ng mga mababangis na aswang ng kanilang saklolohan, sila Bernabe. At ito rin ang nagbigay alam sa mga ito na naroon na silang lahat sa kanilang tahanan, at naganap ang paglusob, na pinlano nilang lahat iyon, na nagsabwatan na ang mga ito laban sa kanila. Nakaramdam si Pablo ng matinding lungkot dahil magkaiba na sila ng pinaniniwalaan ng kanyang matalik na kaibigang Engkanto.
na kung dati-rati ay magkasangga sila at magkasamang lumalaban sa mga kampo ng kadiliman, ngayon sila na ang magkalaban. Nasinira nito ang kanyang binitiwang pangako kay Pablo. Nakaisa niya ito sa pakikipaglaban at pagsugpo sa kasamaan. Matapos ang isiping iyon ni Pablo, ay tumulong siya na maasikaso ang labi ni Mang Armin. Halos hindi matigil sa pag-iyak si Bernamir sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na lolo, na mahigpit niya itong niyakap at ayaw talaga na bumitiw. Kung hindi pa nila Mir at Bernabe ito kinuha. Matinding sakit ang naramdaman nilang lahat, lalo na kay Aling Jesusa, pagkat naging mabuti itong kabiyak sa kanya, na kung siya pa nga ang magkukwento ay wala siyang matandaang nagkaroon sila ng isang matinding pag-aaway nito, na bagaman naging mahirap ang kanilang buhay dahil sa tinahak nilang misyon, ay masaya ang puso niya pagkat katuwang niya ang kanyang asawa na si Mang Armin sa pagharap noon. Matapos na kanilang mailibing si Mang Armin, ay nagpasya sila na lumipat na ng tirahan at lisanin ang lugar, pagkat batid nilang lubhang mapanganib na iyon para sa kanilang lahat na manatili pa. Kaya wala silang sinayang na sandali. Matapos na maihanda ang lahat ng mga dadalhin, ay umalis na sila. Mabigat sa loob nila Pablo na iwan ang lugar nilang iyon, pagkat naroon ang lahat ng alaala mula pagkabata nila, na naisip rin niyang hindi na niya magagawa pang makapanggamot at matulungan ang mga tao roon dahil sa kaguluhang nagaganap, na bawat pumupunta sa kanya noong mga nagdaan ay binibigyan na lamang niya sila ng mga kaperasong papel na kanyang sinulatan at pinapaalalahanang wag na munang babalik upang malayo sa panganib. Pero ngayong lilisanin na niya ng tuluyan ang lugar nilang iyon, pakiramdam niya ay tuluyan na niya silang tinalikuran. Nalungkot si Pablo, ngunit naisip niyang mas mainam na ang ganon kesa madamay at mapahamak pa silang lalo dahil sa kanya. Malayo-layo rin ang kanilang nilakbay upang makahanap ng kanilang pagtatayuan ng matitirahan, na sinadya nilang pinili na tahakin ang daan papunta sa kabundukan, na kung maaari ay papasok sa kasulok-sulukan niyaon upang maiwasang may madamay na iba pang mga tao, upang makapagsimula ng bagong buhay. Nang makakita sila ng magandang lokasyon na kung saan malapit ang tubig at may mapagtatamnan, ay nagpasya na silang humimpil doon at nagsimula na magtayo ng kanilang mga bahay, na naisip nilang doon ay magsisimula sila ng isang pamayanan na payapa at malayo sa kaguluhan. Kung kaya matapos nilang maitayo ang kanilang mga tahanan, ay sinimulan na rin nilang magtanim gamit ang kanilang mga dalang binhi. Sinikap din nila Pablo at Bernabe na mangalap ng mga hayop sa kagubatan at inalagaan ang mga iyon upang kanilang maparami. Unti-unti nang nabubuo sa isipan ni na Bernabe at Pablo
ang kanilang mga pinapangarap. Lumipas pa ang mga araw at nagpatuloy sila sa kanilang mapayapang pamumuhay. Ngunit isang gabi, nang tahimik na ang lahat habang mga nagpapahinga na at ang huni na lamang ng kuliglig ang tanging naririnig, ay bigla na lamang nabulabog ang kanilang mga alagang hayop. Naramdaman ni Pablo na mayroong umaali-aligid sa labas, na kanyang naririnig ang mga yabag ng mga ito. Napabalikwas siya at agad na bumangon. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naaninagan niya ang mga dahilan ng ingay na iyon. At nang matapat ang mga ito sa liwanag ng buwan, ay nakita niya ang mga mababangis na aswang na dahan-dahang pumapasok sa kanilang bakuran at lumalapit sa bahay. Mabilis siyang umusal at susubukan niyang maglaho sa pag-asang baka umepekto na ito at hindi siya makita ng mga aswang. Ngunit nagulat siya nang bigla na lamang may bumaon sa kanyang sakong mula sa silong, na tumagos iyon sa sahig nilang kawayan, na dahil doon ay agad siyang natumba at paimpit na napabulalas sa tindi ng sakit. Mabilis na nagkalat ang kanyang dugo. Lumikha siya ng ingay upang magising ang iba pa nang upang makapaghanda. Narinig na rin niyang nagising na sila Bernabe sa kabilang bahay, nang biglang napaigtad siya habang nakahiga sa sahig. Nang bumaon naman sa kanyang likod at tumagos pa sa kanyang dibdib ang mahaba at matutulis na kuko ng mabangis na aswang. Nagsisigaw si Pemya nang makita ang kalagayan ng asawa at bumubulwak na ang dugo mula sa bibig nito. Agad niya itong sinapu sa ulo habang sumisigaw ng tulong. Sinabi nito kay Pablo na hindi siya maaring mawala, hindi sa mga sandaling iyon, sapagkat magiging ama na siya. Kailangan niyang mabuhay para samahan si Pemya na gabayan at palakihin ang kanilang magiging anak. Matapos nga ng malagim na kamatayan ni Mang Armin, ay napagpasya na nila Pablo na lisanin na ang lugar kung saan sila lumaki, pagkat naisip nilang lubha ng mapanganib iyon para sa kanila kung mananatili pa. Kaya naglakbay sila na pinili nila ang malayo sa mga tao, upang kung muli mang dumating ang trahedya na dulot ng mga kampo ng kadiliman, ay wala nang madadamay pang ibang mga tao. Nang matagpuan nila ang isang lugar na angkop sa kanilang pangangailangan, ay napagkasunduan na nilang magtayo ng kanilang mga tirahan doon, at nagsimula silang mangarap ng isang maliit na pamayanan. Lumipas ang mga araw at unti-unti na nilang napagyayaman ang lugar na iyon, bunga ng kanilang mga pananim at inaalaga ang mga hayop. Nang isang gabi ay may naramdaman si Pablong hindi maganda, pagkat may umaali-aligid sa labas ng kanilang bahay, na nang kanyang ipikit ang mga mata ay nakita niya ang mga mababangis na aswang, na siya palang lumilikha ng ingay at papalapit na ito sa kanilang tahanan. Nabigla si Pablo nang may tumama sa kanyang sakong mula sa silong, na agad siyang natumba dahil doon, at pinasundan pa iyon ng saksak
na bumaon sa kanyang likod at tumagos pa sa kanyang dibdib. Nakita ng kanyang asawa ang nangyari at agad na sinapo ang kanyang ulo. Ipinaalam ni Femia kay Pablo ang ukol sa kanyang pagdadalang tao, na halos magkasabay namang dumadaloy ang dugo sa bibig ni Pablo at luha sa kanyang mga mata dahil sa kanyang nalaman. Nang biglang napasigaw si Pablo ng napakalakas at agad na napabangon dahil sa masamang pangitain na iyon. Agad siyang umusal at binitiwan ang kanyang sunod-sunod na pamatay na kumpas sa mga nasa ilalim, na narinig na lamang nila ang impit na tunog ng mga iyon ng tamaan. Nagising na rin si Femia dahil sa ingay. Agad siyang sumigaw na humihingi ng saklolo. Narinig nilang maging sila Bernabe sa kabilang bahay ay nagising na rin. Sumigaw sila Rosie at sinabing naririto na ang mga aswang na mababangis. Mabilis na kumilos sila Bernabe at Mir. Si Aling Isusa naman ay inapuhap ang mga bata at nagtago sila sa isang silid. Paglabas nila Mir ng kanilang tahanan ay sinalubong kaagad sila ng dalawang aswang, na tinusok naman agad iyon ni Mir ng kanyang matulis na sipat, at nang pansamantala itong natigilan dahil sa pagkabigla ay binigyan agad iyon ng isang malakas na unday sa leeg ni Bernabe at sumirit ang malansa nitong dugo at binasa ang lupa habang gumugulong pang papalayo ang ulo nito, na nakalawit pa ang dila at tirik ang mga mata. Ang isa naman ay mabilis at malakas na sinikaran ni Bernabe, dahilan para tumilapon ito, na nawala sa kanyang balanse at tuluyan ng nabuwal sa lupa. Mabilis itong kinubabawan ni Bernabe at tinagpas ang ulo nito, na tumilamsik pa ang dugo nito sa kanyang mukha. Nagmamadali silang mag-asawa na tinungo ang kabilang bahay, na ng mga panahon na iyon ay nagsisimula ng mabilis na nagsisilabasan ang ilan sa mga ito mula sa silong. Nang matikman ang lupit ng kumpas ni Pablo at bigla itong umusal, na ilang sandali lang ay narinig na nila ang dumadagundong na malakas na kulog, at dahan-dahan ang tinakpan ng makapal na ulap ang liwanag ng buwan, na nakita naman nilang biglang naglulupasay ang mga aswang sa lupa nang makalabas mula sa silong, na hindi na rin natuloy pa sa panunumbalik ang sugat ng mga ito, na tinamo mula sa sunod-sunod na kumpas na binitawan ni Pablo. Walang sinayang na sandali sina Mir at Bernabe, na kanila nang sinamantala ang pagkakataon na iyon at inatake ang mga aswang na nasa lupa, at pumailan lang ang mga nakakakilabot na tinig ng kamatayan ng mga ito, at muling tumahimik ang buong kapaligiran, na wala kang maririnig maliban sa huni ng mga kuliklik. Kanilang inipon ang labi ng mga mababangis na aswang na iyon, at bago pa sumikat ang araw ay nagawa na nilang masunog lahat ng iyon, at tinabunan ng lupa ang kanilang mga abo. Nangamba naman si Aling Jesusa at tinanong sa kanila kung dapat na ba silang lumikas na muli. Sinabi naman ni Bernabe na walang dahilan para umalis sila. Sumabat naman ang nanay ni Pablo at sinabing nalalaman na ng mga ito
ang kanilang kinaroroonan. Sinabi ni Pablo na napadaan lamang ang mga iyon at hindi talaga alam na naroon sila. Kung kaya nga nahalata nila sa mga mukha ng mga ito ang matinding pagkabigla nang malamang di karaniwang tao ang naninirahan sa bahay na nais sana nilang pasukin. Dagdag pa ni Bernabe na malamang ay naakit ang mga ito sa isang nagdadalang tao na agad nagkatinginan silang lahat na naroon at natuon ang kanilang paningin kay Femia, na agad naman itong sumagot at sinabing siya nga ay nagdadalang tao. Nang kanyang mapansin na ang lahat ay nakatitig na sa kanya, nagalak naman ang lahat at panay ang kanilang pagbati kanila Pablo, na kung masaya silang lahat ay mas lalo na ang nararamdaman nilang mag-asawa, pagkat iyon ang panganay nilang anak na kukumpleto sa kanila upang maging isang ganap na mag-anak, na kanila namang tinukso sina Bernabe at Mir kung wala pa daw ba silang balak na sundan na si Bernamir, gayong malaki na ito. Nagkatinginan naman silang dalawang mag-asawa at pagkatapos ay napangiti na lamang kapwa, na agad namang sumabat si Rosie at Nika na itinatanong kung kailan kaya silang magkapatid magkakaanak, na napahagalpak naman sa katatawa ang kanilang ina at sinabi nitong malabo pagkat tatanda na lamang silang mga dalaga, dahil sino naman ang kanilang mapapangasawa sa lugar na kanilang kinalalagyan, na siya naman pagsulpot nina Enoch at Bagdak, na sinabing nariyan naman daw sila na handang tuparin ang pangarap nila na magkaanak, na tanging ihirap naman ang iginanti ng magkapatid sa mga ito, na sinabing di bali na, at pagkatapos ay padabog na pumasok sa loob at nagkatitigan na lamang ang dalawang engkanto, na tila sinisisi ang isa't isa kung bakit nainis at umalis sina Rosie at Nika. Lumapit naman si Pablo sa mga ito at sinabing boto siya sa kanila. Dagdag na saad pa ni Pablo, kung mga naging tao lamang ang mga ito ay baka maggandara pa ang dalawa niyang kapatid, sapagkat di hamak na mas magandang lalaki at matipuno pa ang mga ito sa kanya, na tila nakapagpalakas naman iyon ng loob sa dalawang engkanto. Nang araw na iyon ay naging abala silang lahat sa mga gawain sa bahay at bukid, na sila Femia at Mir naman ay nagsilbing guro ng dalawang batang sina Bernamir at Angelo sa araw-araw, pagkat di na nila nagawang makapasok pa sa paaralan. Tuwing hapon ay silang dalawa ang nag-iigib ng tubig, na naging malapit na ng gusto sa isa't isa, na itinuring na rin ni Angelo na para niyang tunay na pamilya sila Bernabe at Mir. Isang hapon ay napagpasyahan ni na Angelo at Mir na mangahoy, nang biglang sumpungin si Bernamir ng kanyang kapilyahan at ginamit ang taglay na anting kay Angelo. Habang abala sa pagtagpas ng mga tuyong kahoy si Angelo, ay sinulyapan niya si Bernamir, na nagtaka ito nang di niya makita, kaya tumigil siyang sandali at tinawag si Bernamir. Nang makailang ulit niya itong tawagin at hindi sumasagot, ay nag-alala na si Angelo. Nagtatakbo ito na nagparoon at parito, na isinisigaw ang pangalan ni Bernamir. Nang biglang gulatin ito ni Bernamir, na kanyang pinalaki
ang boses at nakita ni Angelo na umunat ang bahagi ng puno na naghugis sa limaw iyon, na nakaangat pa ang dalawang kamay na tila aatakihin siya. Na walang kamalay-malay si Angelo at kinopya lamang na naging kaisa nito ang puno nang hawakan niya dahil sa taglay nitong mutya. Dahil sa sobrang takot ay nagtatakbo si Angelo na walang lingon-lingon, na ang buong akala talaga nito ay halimaw iyon. Napahagalpak naman ng tawa si Bernamir dahil sa natatarantang reaksyon na iyon ni Angelo, na kung ilarawan pa niya ay tila humiwalay ang kaluluwa nito dahil sa matinding takot. Nang di na niya makita si Angelo ay nagbalik na siya sa dating anyo at tinawag niya ito, ngunit hindi si Angelo sumasagot, kung kaya napagpasyahan niyang sundan na ito. Ngunit laking gulat niya nang hindi niya ito makita. Nagpatuloy si Bernamir na tinahak ang direksyon na tinakbuhan ni Angelo. Nag-alala siya para dito, na hindi naman niya namamalayan na lalo na siyang lumalalim sa kagubatan, na ang buong akala pa ni Bernamir ay sadyang madilim lamang dahil sa masukal ang kagubatan. Ngunit nagulat siya nang may makita na siyang bituin sa langit, na napaisip siya at sinabi ng patanong na ganun na pala siya katagal naglalakad, at hinahanap si Angelo, na kanya ring sinagot ang sarili at sinabing sa bagay ay hapon na silang nagsimulang mangahoy ni Angelo. Nang habang kinakausap niya ang kanyang sarili ay may naramdaman siyang mabilis na kumilos sa kanyang paanan, na narinig pa niyang lumikha iyon ng tunog sa mga tuyong dahon. Sinisikap niyang sundan iyon ng kanyang paningin, ngunit di niya nakita kung ano ang nilalang na iyon, kahit pa nga medyo nasanay na ang kanyang mga mata sa dilim, sapagkat napakabilis noon. Nang napasandal siya sa isang malaking puno ay tumigil na muna siyang sandali upang magpahinga. Ngunit nagulat siya nang may sumulpot sa likuran ng kanang balikat, na lumikha pa iyon ng nakakatakot na tunog na nanggugulat, na kanya naman iyong nasuntok dahil sa pagkabigla, na naramdaman niyang mamasa-masa ang balat noon at mabilis siyang nagtatakbo palayo sa nilalang. Nang nasa kagubatan na sila Bernamir at Angelo para mangahoy, ay naisipan ni Bernamir na biruin si Angelo, na kanyang ginamit ang anting at humalo sa kapaligiran, na naging kabahagi ito ng isang punong kahoy, kung kaya hindi siya napansin ni Angelo. Nang makahanap ng tamang pagkakataon ay kanya itong ginulat, na nagtatakbo naman dahil sa matinding takot, na lubos iyong ikinatuwa ni Bernamir dahil na rin sa nakakatawang reaksyon ni Angelo. At nang hindi ito sumasagot ng tawagin ni Bernamir ay nagpasya na siyang sundan ito hanggang sa makarating siya sa pinakamasukal na bahagi ng kagubatan, nang hindi niya namamalayan na inabutan na siya ng gabi, nang bigla na lamang siyang nakaramdam na mayroong ibang naroon maliban sa kanya, at nagawa pa niya iyong masuntok nang sumulpot sa likuran ng kanyang balikat. Sinubukan ni Bernamir na tumakbong papalayo, buti na lamang at unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag na tumatagos mula sa buwan, na nang mapalingon naman siya
ay nakita niya ang isang bata na mabilis na sumusunod, na mayroon itong maliliit ngunit matatalas at masinsin na mga ngipin. Nakapansin-pansin din ang nanlilisik at malalaki nitong mga mata na namumula. Nakaramdam ng matinding kaba si Bernamir, ngunit pinaglabanan niya iyon dahil sa naalala niyang muli nang minsan siyang pagtawanan noong bata pa siya ng kanyang ama. Nang bigla na lamang siyang nagulat at sabay na napasigaw nang may humila sa kanyang bigla sa isang sulok. Nakahinga naman siya ng maluwag nang malaman kung sino iyon, si Angelo, at nakita nilang dumaan ang bata na humahabol kay Bernamir. Sinabi ni Angelo na kanina pa raw siyang naroon na nagtatago. Nakiramdam silang dalawa. Nang mapansin nilang nawala na ng tuluyan ang batang iyon, ay nagpasya na silang tumayo. Ngunit nagkamali sila sa pag-aakalang wala na ito, at mas lalo pa silang nasindak ng kanilang igala ang paningin pagkat nakita nila ang napakaraming tiyanak na nakapalibot na sa kanila at dahan-dahang lumalapit mula sa dilim, na tila hayok na hayok ang mga ito, na nakabuka ang mga bibig, na tila ipinapakita pa kung gaano katalas ang kanilang mga ngipin. Napahawak si Bernamir sa kamay ni Angelo ng mahigpit, nang biglang kumilos na nang mabilis ang mga ito papunta sa kanila, na napaluha at napasigaw na si Bernamir ng ubod lakas dahil sa sobrang takot, na isinubsob niya ang kanyang mukha sa likod ni Angelo. At nang naglundagan na ang mga ito sa kanila, ay bigla na lamang nagsitakbuhan, na hindi na nila itinuloy pa ang pag-atake nilang iyon, na nagmamadali ang mga itong tumakbong papalayo, na lumilikha pa ng mga impit na tunog. Na takot ang mga ito, na nasilaw sila sa matinding liwanag na nagmumula kay Angelo, na nagulat pa si Bernamir nang bahagyang umangat si Angelo at nakabitiw siya sa pagkakahawak sa kamay nito. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay wala na ang mga tiyanak, at napatingin siya kay Angelo na nakapikit pa ito habang nakadipa ang mga kamay, at nakita nga niya na nakaangat ang mga paa nito sa lupa. Di maitago ni Bernamir ang kanyang pagkamangha dito dahil sa kanyang mga nakikita. Nang wala ng panganib, ay napansin niyang dahan-dahan rin itong bumaba, at nagsimula nang maglaho ang liwanag nito sa kanyang katawan. Nang pansinin niya ito, ay tila wala sa kanyang katinuan, na tinanong pa si Bernamir kung nasaan na daw ang mga tiyanak at kung ano ang nangyari. Matapos iyon, ay nagpasya na silang umuwi, na di naman nagtagal ay nakarinig sila ng mga tinig, kaya muli silang nagtago. Mabilis naman nilang nakilala ang mga tinig na iyon. Matapos na mapagsino kung sino ang mga parating, ay lumabas na sila at tinawag ni Bernamir ang pangalan ng ama upang mabilis silang mapuntahan. Alalang-alala ang mga ito sa kanila, kaya nang magkita ay agad na niyakap ni Lamir at Bernabe
ang kanilang anak at si Angelo. Maging si Pablo ay di mapigilan ang saya nang makita sila Bernabé at magkakasama na silang umuwi. Ganon din ang sayang naramdaman ng lahat ng nasa bahay pagdating nila. Kinabukasan, nang nasa bukid sina Bernabé at Pablo, ng mga magbabandang tanghali na at kasalukuyan na silang naghahanda upang umuwi para makapananghalian, ay may namataan silang mga tao sa di kalayuan at papalapit sa kanila. Hinintay nilang dalawa na makalapit ang mga ito. Ilang sandali lang ay nasa kanilang harapan na. Agad nilang napansin ang mga ayos nito. Tinanong nila kung mga taga saan sila at saan ang punta. Hindi naman tuwirang sinagot ng mga ito ang kanilang mga tanong. Sa halip ay humingi ito ng tulong sa kanila at sinabing sinalakay daw sila ng mga aswang. Bali 5 silang lahat, 3 lalaki at 2 babae. Sinabi ni Bernabé na matutulungan lamang nila sila na kupkupin ng ilang mga araw. Laking pasasalamat naman ng mga ito at sinabing mabuti ang kanilang mga puso at pagpalain nawa umano sila ng Panginoon. Kaya magkakasama na silang umuwi ng bahay upang makapananghalian. Pagdating nila ng bahay ay nagtaka pa silang lahat nang makita ang mga kasama nila Pablo at Bernabé. Sa maikling pangungusap ay ipinaliwanag nila sa kanila kung sino ang mga ito. Ang 3 lalaki ay niyaya ni Bernabé na sa kanila kumain, habang ang 2 babae naman ay sa bahay nila Pablo. Nang magkakaharap na sila Bernabé sa hapagkainan at matapos na makapagpasalamat para sa biyayang kanilang tatanggapin, ay napasulyap si Angelo sa mga lalaki na nakatingin na rin sa kanya, na tila nakikilala siya ng mga ito, na ang mga tingin na iyon ng pagkamangha nang makita si Angelo ay napalitan ng matatalim na pagtitig, na si Angelo naman ay agad na napabulalas ng katagang aswang, na sa isang kisap mata ay mabilis nang nakatayo ang mga lalaki na akmang dadakmain ito mula sa kabilang panig ng lamesa, na nagtalsika na ang mga latang pinggan at pagkain sa lupa, at namalas nila ang mabilis na pagpapalit ng anyo ng kanilang mga panauhin, na mga mababangis na aswang pala, na hindi iyon inaasahan ni Bernabé, pagkat binanggit pa ng mga ito ang pangalan ng Panginoon. Nang pasalamatan sila ni Pablo. Katunayan at kahayagan ito na kahit mga kampo ng dyablo ay tumatawag at binibigkas din ng mga ito ang pangalan ng kataas-taasan, na sadyang mga mapanlinlang. Mabilis na naagapan ni Bernabé ang isa sa mga ito dahil sa angkin niyang bilis, na kanyang nahawakan ang kamay nito na siyang ipinang-atake kay Angelo.
at ibinigay ni Bernabe ang buo niyang katawan dito, dahilan para pareho silang bumagsak sa lupa. Ang dalawa naman sa mga aswang ay mabilis ring kumilos upang tulungan ang kanilang kasama. Samantala, sa bahay naman nila Pablo ay kanilang narinig ang nangyayaring komosyon sa kabila. Mabilis na tumayo si Pablo upang alamin kung ano ang nangyayari. Nang biglang naramdaman niya na uminit ang kanyang likod at pagkatapos ay humapdi. Nang mabilis siyang undayan ng kalmot ng isa sa mga babae na napasigaw sila Pemia nang makita iyon. At lumitaw na rin ang tunay na anyo ng mga ito, na pati ang isa ay susunggaban din sana si Pablo na binabalak nitong sakyan sa likod. Ngunit mabilis na hinawakan nila Rosie at Nika ang mga paa nito, kaya nang lumundag ay humampas sa lupa ang ulo ng agresibong babaeng aswang, na nang nasa lupa na ay mabilis na hinila ng magkapatid at kinaladkad palabas ng bahay. Na si Pemia naman ay agad na kinuha ang itak at iniabot iyon kay Rosie. Inundayan ito ni Rosie na sinasabi pang pangalawa na ito sa aswang na matataga niya, na ilang ulit niyang tinaga ang leeg noon bago tuluyang maputol. Na si Nika naman, bagaman may karanasan na simula pa noon ukol sa mga aswang, dahil na rin sa kanilang mga pinagdaanan, ay nanindig pa rin ang kanyang mga balahibo dahil sa matinding pagkasindak. Ang nanay naman ni Pablo at si Femia ay pinagtulungan na dumugin ang isa pa na kumalmot kay Pablo, na nang makahanap ng pagkakataon naman si Pablo ay mabilis na niyang pinalasap dito ang kanyang pamatay na kumpas at sinabing pinapalaya na niya ito sa sumpa, at gumulong na ang ulo nito sa ilalim ng lamesa. Mabilis na pumunta si Pablo sa kabilang bahay at agad niyang ginawaran ng malupit na kumpas ang dalawang aatake pa sana kay Bernabe upang tulungan ang isa nilang kasamahan, na napaliyad na lamang ang dalawang aswang nang maramdaman ang lupit ng kumpas ni Pablo, at pagkatapos ay sumubsob sa lupa na wala ng mga ulo. At agad namang isinunod ni Pablo ang isa pa na nakakubabaw kay Bernabe, at agad ding nabuhos ang dugo nito sa mukha ng kanyang kaibigan, nang malaglag sa lupa ang ulo nito sa tabi ng mukha ni Bernabe. Matapos ang pangyayaring iyon ay nawalan na silang lahat ng gana para kumain at ipagpatuloy ang masarap sana nilang pananghalian. Sa halip ay naging abala sila na linisin ang kani-kanilang mga tahanan, nang biglang sumulpot si Bagdak at napaluhod. Sugatan ito. Mabilis na inalalaya ni Pablo papasok sa bahay. Gulat na gulat silang lahat at nag-aalala sa kalagayan ng engkanto.
Sinabi nito na may nalaman siya. Nakita niya di umano ang mga mababangis na aswang na nagkakatipon. Kaya nagmasid siya at binantayan ang mga ito. Nalaman niyang ito pala ay mga lahing argan na mga engkanto na may lahing aswang na ang kanilang pakay ay paslangin ang kanilang prinsesa na naging taksil sa kanilang lahi, na matinding kahihiyan ang idinulot sa kanilang hari nang mag-asawa ito ng karaniwang tao, na muntik ikaalis sa kapangyarihan ng kanyang amang hari ang ginawa niyang iyon, at ang tanging paraan upang manatili ito sa kanyang trono ay patayin ang kanyang sariling anak na kanila nang naisakatuparan. Ngunit di pa rin sila tumitigil, pagkat nagbunga ang pagmamahalan ng prinsesa at ng tao na iyon, na nais nila itong makuha pagkat ito ang pinakamalakas sa kanilang lahat, dahil 3 lahi ang taglay nito, na ito ang nais nilang ipangtapat sa kanilang mortal na kaaway na babaylan, at ito ay walang iba kundi si Angelo, na napabulalas namang bigla si Bernamir. Nasabi niya na kaya pala nagliwanag ito at nangatakot ang mga tiyanak dahil sa may angkin din pala itong kapangyarihan at lubhang malakas pa. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito, dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.